Malaki ang pinsalang iniwan sa bansa ng paghagupit ng Bagyong Christine. Kabilang sa naapektuhan ay ang supply ng kuryente sa malaking bahagi ng bansa. Kasunod nito, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi na madaragdagan pa ang pasanin ng mga apektadong individual, lalo na sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Kaya ipinag-utos niya sa Energy Regulatory Commission o ERC na pag-aralan ang implementasyon ng temporary relief sa pagbabayad sa kuryente ng mga lugar na naapektuhan ng bagyo. Sa isang statement, sinabi ng Pangulo sa ERC na agarang pag-aralan ang pagpapatupad ng moratorium sa singil ng kuryente sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity mula ngayong buwan hanggang Disyembre. Dapat din anyang ipatupad ang staggered o paunti-unting pagbabayad sa naturang mga buwan kung kinakailangan. Ayon sa Presidential Communications Office, bahagi pa rin ang hakbang na ito ng pamahalaan para matulungan ang mga naapektuhan ng kalamidad. Tuloy naman ang pagsisikap ng National Electrification Administration o NEA na maibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na malubhang naapektuhan ng Bagyong Christine. Katunayan, mula sa 2.1 million household connections na naapektuhan sa kabuuan, nasa 500,000 kabahayan na lamang sa ngayon ang sinisikap nilang maibalik ang supply ng kuryente. Ayon sa NEA, sa Pangasinan, 168 mula sa 192 barangays ang may supply na ng kuryente. Sa Batangas, 76.2%. Sa Naga, 76% ang na-energize na. Sa Iriga naman, 54% pa lamang ang naibabalik at ipinatutupad pa rin sa ngayon ang manual shutdown sa mga lugar na lubog pa rin sa baha. Sa Albay, 62% ng household connections ang nasuplayan na ng kuryente, habang 92% naman daw sa Catanduanes. Normally, assessment will come in after full restoration, but we have initial data in these affected areas. It already runs more or less approximately at 50 million and counting. Kasi mahihirapan pang i-assess dun sa mga lugar na lubog pa sa tubig. But in any case, tuloy-tuloy naman ang aming pagtulong at pag-augment ng pagpapadala ng mga additional manpower, additional boom trucks to fully help the affected areas restore electricity. Sa ngayon, nagpadala na raw ng 40 team sa Albay ang NEA para tumulong sa restoration efforts doon, kahit hamon pa rin sa ngayon ang ilang lugar na lubog sa tubig. Tiniyak naman ng NEA na may linya ng kuryente ang critical service establishments gaya ng hospital, evacuation centers, ports at iba pa. Safety will be an issue here not unless and until mawala ang mga tubig to make sure na safe ang pagre-restore ng electricity. Yun lang ang magiging balakid sa atin, ano? But rest assured that all distribution assets that will be used are already on standby. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.